Kumusta ka na? Eto, kahit ang daming nangyari, masaya kasi kasama ko na ulit yung mga tunay kong magulang. Nakaka-relate din ako dyan. Kasi magkasama na kami ngayon ni Mama. Salamat. Ang sarap sa pakiramdam na maayos na ang lahat. Lalo nang magkasama ng mga anak natin. Iba talagang kaligayahan, Leilani. Iba tayong nanay. Tayo mga nanay pagdating sa mga anak natin. Swerte-swerte natin, Xavier. Totoo yan, Princess. Lumaki man tayong walang nanay. Pero hindi pa uling lahat para bumawi. Kaya sa ngayon, sa kanila na muna tayo mag-focus. Naiintindihan ka to, Princess. Pero minsan naiisip ko rin na kung sana hindi ako pumayag sa kagustuhan ni Divina. At kung sana hindi ko hinayaan na pagpalitin ang anak ninyo. Hindi sana humantong sa ganitong trahedya ang mga buhay natin. Lalo na ang buhay ni Princess. Okay na ang lahat, Leilani. Okay na. Ang pinalulungkot ko lang ngayon, si Libby. Teka, nasa na ba si Libby? Parati siyang wala sa bahay. Affected pa rin siya dun sa nangyari. Kung tayo, kasama na ulit natin yung nanay natin, Xavier. Siya naman nawalay. Isipin na lang natin na everything happens for a reason. Dahil sa nangyari, naging matatag at matapang ang anak kong si Princess. At dahil sa nangyari, nakilala niya ang anak mong si Xavier. Alam mo ba, maraming beses na niligtas ni Xavier ang buhay ng anak ko. At kung paanong niligtas din ni Princess ang relasyon namin ni Xavier. I guess it's a tie. Wala na siyang magagawa kundi tanggapin yung nangyari. Kasi hindi naman natin pwedeng piliin kung sino yung magiging parents natin. Pero yung klaseng taong gusto nating maging, pwede. Criminal man yung mami ni Libby, hindi naman yung magdedetermine ng future niya. So, anong plano mo? Wala. Gusto ko lang mag-chill dito. Hindi ka na lang umuwi. Makipag-bonding ka sa pamilya mo. Pero, mas lalo ko lang mafe-feel na hindi ako bilo. Ba't naman kasi yan ang iniisip mo? Wala kang alam, Amy. Kung gaano kahirap makisama sa isang pamilya. Dati ko sa'yo, pero ngayon, hindi na. Ay, masaklap pa. Sarili kong nanay. Kadugo ko. Yun ang loko at nagbanta sa mga buhay nila. Baby, hindi mo kailangan mag-guilty doon. Wala kang kasalanan, okay? Pero pakiramdam ko kasi hindi ako parte ng buhay nila. Na tinanggap lang nila ako dahil sa awa. I don't think they're pity anyway. I need my... Vina! Habang buhay na pagkakulong,
Divina, paano na tayo? Araw-araw na lang ganito. Nagpalit ito impyerno eh. Tingin mo ba ginusto ko to, ha? Sabi mo marami kang pera. Eh bakit hindi tayo napalaya ng pera mo? Malas nga tayo sa konti. Pero sa ibang bagay, hindi. Ano na naman yung iniisip mo? Tatahakan ka? Ka ba? Paano? Sumulakasan mo ba para marinig ng lahat, ha? May plano ako. Malis na natin lahat ng sumida ng buhay natin. Ngayong maayos na lahat sa pamilya, gusto ko sana magpa-party tayo. Para naman makilala tong apo ko. Alam mo, matagal din nawala sa atin to si Princess. And I think it's about time na maliwanagan yung lahat, especially our close family friends. Anak, tulungan mo akong makatakas. Mami, ayoko na. For once, isipin mo naman yung future ko. Masyado ka na na-brainwash ni Raymond Chalin at ang princess na yan. Masyado ka na mahina. Tingin mo, kumakampi na siya kay na Charlene? Kung hindi ko mapilit si Lippy, mamamanipula ko pa rin siya. Princess, at dahil isa ka ng Cristobal ngayon, iibahin na natin yung look. Baka pwede po na huwag naman masyadong malayo sa personality ko. Alam ko deserve ko yung kaparusahan ko, pero makulong ako dito sa isipan ko ng guilt. Anak, hindi ko kakayanin. Mami, maybe you need some help. Anak, isa lang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko makaharap ng personal. Si Charlene, si Raymond, lalo na kay Princess.